Dito nga ay nakausap na ni Tomas ang kanyang tito dahil itong tito niya ay na-involved sa isang scam kaya nagalit si Tomas dito, ngunit mabait si Tomas kaya naintindihan din naman niya ang kanyang tito kung bakit nito ginagawa iyon kaya pasensyahan na lang niya ito at pagkatapos nga mag-usap ni Tomas at ng kanyang tito ito namang si Ma ay kinakausap ng kanyang dalawang nanay kung sigurado na ba ito sa kanyang desisyon at dito nga ay sinabi nito na desidito na itong si Max at sinunog nga nito lahat ng gamit na pwedeng magpaalala sa kanyang nakaraan kasama ang inamahal nito. Surprise nga dapat sa'yo yun eh. Kaya nga ako bumili na shares doon sa bagong bukas na restaurant sa May Makati eh. Nung naman shares, alam mo naman marami na-scam sa ganyan nung sumali ka pa. Malay ko ba? Artista may-ari nun eh. Ano naman kung artista yung may-ari? Alam mo naman marami sinungaling na artista, di ba? Malay ko. Hindi bale. Kaya mo na. May pera pa naman ako sa bahay. May pera pa naman ako sa bahay. Ale, sa mesa pa? No. Ako, Tom. No, man. Sorry. No naman. Sorry talaga. Nung anak ka na, pati ba naman yung pera ko doon? Sinimot mo nung wala na akong pera. So sorry na nga. Pag-iipunan ko, babalik ko yun. Pero okay ka naman, di ba? I'm okay. I'm okay. Ito kasing mami mo eh. Nahawa kasi ako sa kanya eh. Ba't ako? Ikaw nga unang umiyak eh. Okay. Huwag na tayo magsisihan. I'm okay. Let's go inside? Yes. Okay. Dito nga ay kinausap ni Miguel ang ex-wife niya at binigyan niya ito ng proteksyon, dahil nangangamba itong si Miguel na baka balikan ang kanyang mag-ina ng mga taong gusto pumatay dito kay Miguel, ngunit sinabi ng wife niya ay hindi niya kailangan ng mga taong magbabantay sa kanila, ngunit hindi pumayag si Miguel dahil gusto nito masigurado na ligtas ang kanyang mag-ina, at ito namang si Tomas ay niyayang mag-inom si Max ngunit sa isang lugar na pupuntahan nila, hindi nito alam na nandun din si Gab kaya nagulat itong si Tomas at tinanong naman ni Gab si Max kung bakit kasama si Tomas at sinabi ni Max na meron ngang problema ito at niyaya siyang mag-inom ngunit hindi sila natuloy dahil sumama ang mood nitong si Gab dahil nakita nito ang bagong kinakasama ng kanyang ama. Paalisin mo sila, hindi namin sila kailangan. Kamamatay lang ni Jake. Hindi natin alam kung makabalikan ka ng mga pumatay sa kanya. Di ba? Bakit naman ako yung babalikan? Wala naman akong ginagawang masama. Hindi, malay natin baka may nagawa siyang mali. Kaya ganito nangyayari sa atin. Di ba? Hindi mo pa nakikita. Patay na yung tao, Miguel. Huwag mo nang dungisan pa yung pangalan niya, please lang. Fine. Pero please, let these guys stick around, okay? Isipin mo lang, para sa kapakanan ni Mickey. Ha? Please. Bakit? Ikaw ba may-ari ng restaurant, ha? Hindi naman, di ba? Tigilan niya na nga yan. Nag-text kasi sa akin si Tomas gusto niya uminom. So, sinama ko na lang siya. Yes, Winner, ano may pinagdadaanan? Actually, meron. May problema siya sa ninong niya. At may problema rin siya sa pera. Nangutang pa nga sa akin. Uy, Nangutang? ito naman. Bakit? Totoo naman ah. Tsaka mahihiya ka pa ba? Si Gab lang naman yan. Wala na akong choice. Dito ka na eh, no? May magagawa pa ba ako? Di ba wala? Welcome! Thank you. Shopping? Shopping tayo? Pwede, tara. Wait lang, sandali. Shopping, wala akong pera, di ba? Kami ang magsha-shopping. Ikaw magbibit. Thanks. Bitch! Hinurustay na naman pera ng tatay ko. Sino ba yan?
Saan? You know. At dito naman, habang nag-aayos ang grupo ay biglang dumating itong si Max na kinatuwa naman ni Gab ang kanyang suot at pabiro nitong sinabi na parang may iba kay Max at mas bagay ito kay Max at dito ay napatingin itong si JB at napangiti na lang. Bigla na parang nagandahan siya dito kay Max at pagkatapos nga nun ay dumating na din itong si Thomas at agad nitong tinanong si Gab kung okay na siya at kung hindi nagalit sa kanya at itong naman sila Andres ay busy sa pag-ayos ng kanilang mga dadalahing mga gamit na gagamitin sa kanilang misyon. At dito nga ay nag-usap si Max at si Andres tungkol sa nangyari ng nakaraang laban nila at na-realize nito na dapat talaga ay walang iwanan at pagkatapos naman nilang mag-usap ay kinausap naman ni JB si Max. Nalipasan na ba ng tulog yung pagkabwisit mo sa akin? Di pa. Never. You will go forever. Hindi ka na magising yan pag ganyan. Sana talaga. Ha? Sana. Mas na ako dito. Perfect yun. Oops! Bad vibes eh. Alam mo tol, gusto ko naman talagang bumawi sa akin. Ano yan? Yan lang. Nga nga makausap. Wala po. Ano, Miguel? Kompleto ka na? Oo. Ayos ka lang? Siguro lang pare. Init ng ulo yung gumising. Samantala lang. Gumising ako ng malamig ang ulo. Hello? Okay, sino to? What the actual? Hindi ko to kilala. Hindi to familiar sa akin. So, ikaw pala yung nag-shopping. Ikaw na yung natulog. Para saan? Masama man pakinggan, pero nung na-hospital ka at muntik ka na mamatay, marami rin ako na-realize. Pero yun? Na gusto ko pa pala mabuhay. Tsaka gusto ko rin maging katulad mo. Yung kahit walang kasiguruhan, laban pa rin ang laban. Walang takot sumugal. Eh, Max, ganun mo talaga ang buhay. Kung alam mo lang, my life's a mess. Hindi ka nag-iisa. Para-pareho tayo. Totoo rin naman. Diba?